Mahinang sumasabay kami sa saliw ng musika at hinayaang matangay kami kung saan man. Jealous, sir, may bisita pong naghihintay sa inyo. Ang salubong sa amin ni Balileng, kararating lang namin sa mansyon, galing sa silungan. Mag-alas 9 na kasi ng gabi, kaya naisipan na naming umuwi. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni Albert. Ha? Wala naman akong inaasahang bisita. Sino ba daw? Nasa sala po siya, sir. Kausap po ni Senyora. Nakayukong sagot nito. Nagtaka naman ako. Bakit hindi ata masabi ni Baliling kung sino ang bisita ni Albert? Naglakad na kami papuntang living room at isang babae ang nakita naming nakatayo habang kausap ang ginang. Kulot ang buhok nito, maputi at balingkinitan. Ang katawan, halatang matangkad din ito kahit pa naka-heels. Si Albert na nasa gilid ko ay natigilan. Nilingon ko siya at napansin ko ang paglunok nito. Jan! Bulalas ng babae na mapansing dumating na kami. Agad itong nanakbo at nangunyapit sa liig ni Albert. Pagkatapos ay hinalikan siya nito ng marubrob. Si Albert ay napatda lamang at hindi makakilos. My heart aches suddenly because of the sight in front of me. It's too painful to look at. Mas lalong sumakit ang puso ko nang humawak sa bewang si Albert at gumanti ng halik sa babae. All right. Athena, move your feet and walk away from them. Now. Pero napako lamang ako sa aking kinatatayuan. Tumikhim si Senyora dahilan para tumigil sila sa paghalikan. Anne, I want you to meet my personal nurse, Tinay. Tinay, this is Anne. Wika ng ginang na huminto sa gilid ko. Huwag kang papahalatang nasasaktan, Athena. Stay, still. Hi. Sabi ko na medyo nag-stutter pa ako. Awkward nang umiti ito sa akin at nagtaas ng kilay. Hello, I'm Joanne. Jan girls. Gumapang ang kamay nito para yakapin si Albert. Si Albert ay mataman lamang na nakatitig sa akin, pagkatapos ay tumikim. Tita, mauna na po ako sa taas. Medyo nahilo po ako sa ininom kong lambanog. Paalam ko, I really need to get out of here. Sumasakit talagang ulo ko pero mas dobling sakit sa puso. The scene is heartbreaking. I thought Albert and I had a great night. But then, I thought wrong. Hindi pala dahil matatapos ang gabing ito na wasak ang puso ko. Tumango lamang ang ginang sa akin at medyo ngumiti rin ng alanganin. Pasimple akong tumango sa dalawang magkayakap at tumalikod na rin sa kanila. Pagkapasok ko sa kwarto ay hustong pumatak ang mga luha ko. Serves you right, Athena. Asyumera ka kasi. Hindi porkit ganun ang pinapakita ni Albert sa'yo, ay isipin mo na agad na may pagtingin din sa'yo yung tao. Ang tanga mo talaga. Sino ka ba para mahalin ng isang Anthony de la Puente? Si Anthony na ang tingin sa iyo ay bayarang babae. Dumapa ako sa kama at humagulhol. Ang sakit talaga. Sobra. Mugto ang mga mata ko. Kinabukasan. Bakit ka ba apektado, ha? Athena, in the first place, hindi ka naman pinapaasa ni Albert. Wala namang binanggit yung taon na maging kayo. Pero sana hindi siya nagpapakita ng mga hints na parang gusto niya ako. We even kissed many times. Sino ang hindi aasa sa ganun? Diba? But then, I've been in love with him for years now. Kaya ako nasasaktan. Siguro, uumpisan ko nang umiwas sa kanya mula ngayon. As for our issue about what happened 6 years ago, bahala na si Batman. Siguro naman na nandito na yung Joanne na yun, hindi na ito maghahabol sa akin. I'm sure. She's more than willing to warm his bed. Ouch! The image of them together still hurts a big time. Erase. Athena, move on. Move on din pag may time, ha? Partida pa yan. Hindi pa naging kayo ni Albert. Paano na kaya kung naging kayo na tapos biglang i-eksena yung Joanne na yun? Baka naglaslas ka na at nagbigti ka na ngayon. Bumaba na ako para pagsilbihan ng senyora. Ang alam ko, dadalaw si Christoph today for her weekly check-up. Speaking of Christoph, siguro pagbibigyan ko na yun siya na mamasyal kami. Of course.
Pagbibigyan ko na naman talaga ang mukha namang mabait yung tao. Nga pala, Baliling, hindi ko ata nakita si Albert ngayon. Pasimple kong tanong kay Baliling dito sa dirty kitchen. Pagkahapon, nagsiesta si Senyora ngayon kaya ako nandito sa kusina. Baka nasa hacienda ng mga Montelebano, Atina? Sagot nito, Montelebano, katabing lupain ng mga De La Puente, pag-aari ng pamilya nung Joan na yun. Teka, alam mo ba kung sino si Joan? Ex-fiancé yan ni Sir yung nagbabalik. Umiiling-iling pa ito sa akin. Oh, talaga? Pasimple kong turan at hindi pinahalata ang pag-adismaya ko. Wala ka ng pag-asa talaga, Atina. Bakit sila naghiwalay? Lumingali nga pa ito sa paligid at bumulong. Ang alam ko, pumunta ng Amerika yan si Joan para tuparin ang pangarap nito bilang model, kaya naghiwalay sila ni Sir. 5 taon na ata ang nakakalipas, pero halatang patay na patay pa rin siya. Kay Sir, no? Chismis nito habang nagpupunas ng mga pinggan at iba pang cutlery. Sumandal ako sa kitchen counter dahil bigla ako nanghina. Oo, halata ko nga. Nakarinig kami ng busina ng sasakyan. Mukhang dumating na ata si Christoph. Hindi kasi ito nakarating kanina umaga dahil sa may appointment tong iba. Lumabas ako para salubungin ito. Magandang hapon sa iyo, Tinay. Ngiti nito sa akin pagkababa nito sa kanyang Honda Civic. Hello, magandang hapon din sa iyo, Christoph. Pinasadaan ko siya ng tingin. Naka-jeans lamang ito at naka-white polo shirt. Kung itsura lang din ay hindi ito magpapahuli sa kagwapuhan si Christoph. Magkasing tangka din sila ni Albert at mas maputi nga lang ng konti ito kesa sa huli. But there's something about Albert that I can't shake in my system. Nakapasa na ba ako sa mapanuring mata mo, Tinay? He spoke while grinning at me. Oh, ang tagal ko na palang nakatitig sa kanya. So sorry, I blush. Nakarinig kami ng mga yabag ng kabayo kaya nalipat doon ang aming atensyon. It's Albert and Joan riding on a horse. Huminto sila malapit sa kotse. Napansin ko kagad ang pagkunot ng noo ni Albert sa amin. Anong problema na naman ito? Jan, tango ni Christoph. He acknowledged his presence. Doc, Christoph, wika nito habang bumaba sa kabayo. Naglahad ito ng palad para alalayan ang pagbabadi ni Joan. Pinakilala ni Albert ang dalawa pagkatapos nun. Christoph, pasok na tayo. Gigisingin ko muna ang senyora. He nodded at me at nagulat ako nang akbayan ako nito. Gusto ko sanang tanggalin ngunit nahiya naman din ako. Wala naman sigurong masama sa pag-akbay, di ba? So far, maayos pa rin naman ang kondisyon ng ginang at mukhang nag-improve na rin ito. Medyo nakakakilos na ito ng maayos at nakakatayo na ng matagal kahit walang tungkod. Nakabuti rin talaga ang ehersisyon na ginagawa namin araw-araw. Senyora, can I invite Tinay for dinner? Ibabalik ko rin po siya pagkatapos naming kumain sa labas. Tura ni Christoph. Teka nga, ngayon na talaga? Lumingon ito sa akin at ngumiti. Nasa sala na kami. I see. Albert brows furrowing at hindi na rin maipinta mukha. Si Joan ay nakamata lang din sa amin at palipat-lipat ang tingin. Aba, walang problema sa akin, Doc. Take your time. Tinay, huwag ka nang tumanggi. Hindi ka pa rin ata nakakapasyal sa bayan. Igala mo na tuloy siya, Doc. Mabining sambit ni Senyora. You know what, tita? Bagay sila. A doctor and a nurse. Aside from that, they really look good together. Joan intervened. Tipid na ngumiti ako. Okay lang, Tinay. May pag-alala ang tanong ni Christoph. Pasimple kong tinignan si Albert at mas lalong lumalalim ang gitla sa noo nito. Sure, why not? I answered. Albert gritted his teeth because of what I said. Oh, please, Albert, don't act like you're jealous. You don't have any right to feel so. Inirapan ko ito at magiliw na ngumiti kay Christoph. Christoph is a good guy. I'm not using him for anything. I'm doing this for myself. Nag-excuse ako para gumayak. I just wear a simple spaghetti strap, black dress hanggang tuhod ang haba at plain white strap sandals para sa aking paa. Naglagay pa ako ng light makeup para naman maitago ang pamumutla ko.
Pagkababa ko ay nasa sala pa rin silang lahat at nakatingala sa pagbaba ko ng hagdan. Hindi ko maiwasang kabahan. Kumilos si Kristo para salubungin ako. Wow! You are exquisitely beautiful, Tinay. Namula ako sa sinabi nito. Salamat. Napakaalanganin ko naman kasi sa iyo I laugh candidly. You're not. Kahit ano pang isuot mo, tiyak akong bagay na bagay sa iyo. Lumabi ako sa kanya. Oo na lang, Christoph. Enjoy the night ha, Christoph and Tinay. Mag-iingat kayo sa daan. Wika ng ginang at humalik sa pisngi ko. Nagpaalam na rin ito na papuntang silid. Naiwan sila Albert at Joanne na walang imik. Mauna na kami sa inyo. Paalam ni Christoph. Ang kamay ko ay nakasabit sa kanyang bisig at hindi matanggal-tanggal ang tingin ni Albert doon. Iuwi mo siya bago mag-alas 9 do, Christoph, or else I will send a search and rescue. Malamig na salita nito. Madilim ang kanyang mukha at masama ang kanyang tingin sa amin. Albert, I can take care of myself, surely. Christoph will not do anything harm to me. Pero salamat pa rin sa pag-aalala mo. Mauna na kami. Wala akong paki sa sinasabi niya. Nakita ko ang pagtaas ng kilay ng babae sa akin. Gumalaw pa ito at ipinatong ang baba sa balikat ni Albert. Kalbuhin kita dyan, Joanne. Makita mo. Naglakad na kami paalis sa kanila. Mag-aalas 6 pa lang naman ng gabi nang makarating kami ng bayan. Kaya naisipan naming manood ng sine. Christoph is a gentleman. Hindi ito nagtitake advantage at laging nakaalalay sa akin. Habang tumatagal ay mas lalo kong nakikilala ang pagkatao nito at nagugustuhan ko na rin siya bilang kaibigan. Pagkatapos namin kumain sa isang fine dining restaurant ay naisipan namin mag-unwind sa amusement park. Nakaupo kami sa isang bench na kaharap ang hindi kalakihang fountain. Nag-enjoy ka ba, Tinay? He asked. I nodded. Of course. Ang saya nga Busog na busog din ako ha. Thank you ha, Doc. He cleared his throat as he changed his position. Nakaharap na ito sa akin. Is there something between you and Jan? Nagulat ako sa tanong na yun at hindi ko napaghandaan. We hate each other, that's all. Yeah, that is half a lie. I hate him, but I also love him. Crazy me. He sighed at umiling. He looks jealous whenever I'm there with you. Of course, lalaki rin ako kaya napapansin ko yung mga asal niya towards me pagdating sa'yo. I made a fake laugh. Ano ka ba? Wala yun, no? Hindi selos yun. I'm his employee, kaya ganun yun umasta. I'm his responsibility. Well, I can't blame him. Kung ako rin naman ba sa pwesto niya, baka higpitan rin kita. You're a precious. Thank you for this night, Christoph. I changed the topic. Medyo nag-iba kasi ang atmosphere pag si Albert pinag-uusapan. No, thank you for granting my invitation. It means a lot to me, Tinay. Really, sana marami pang next time. He chuckled at tumawa rin ako. Nagkibit balikat ako. Yeah, why not? Mag-alas 10 na ata nang makauwi ako. Masyado kaming nalibang sa kwentuhan namin ni Christoph na nakalimutan na namin ang oras. Oh, well, wala naman akong pakialam sa magiging reaksyon ni Albert. Pagbukas ko ng pinto sa silid ko nang nagpakita sa aking tagiliran si Albert. You broke my rule again. Athena, it's already past 10 o'clock. He hissed. Hinarap ko siya dahil sa nainis ako sa kanya, sa inasta niya. Hindi na ako bata para bigyan mo ng taning ang bawat lakad ko, Albert. Yes, nasa pamamahay mo ako, but that doesn't give you the right to tell me what to do and not what to do with my life. You don't own me.